blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Natin, 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Tuesday morning na. Ikatatlo tayo sa buwan ng Marso. It's March 3, 2026 na po tayo. Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ayan, at sa umagang ito, standby lang kayo ha dahil sabi ko nga kahapon kung ang topic natin, Fire Prevention Month. Aba, ang buwan nga pala ng Marso, buwan din natin, tayo pong mga babae, buwan ng kababaihan. It's Women's Month. Dapat pala nagse-celebrate tayo. Ayan, dapat pala yung me time natin the whole month. Me naman, diba yung mga girls? So mamaya pag-usapan po natin yan dahil doon po nakapaloob po sa Women's Month yung pong breast cancer awareness.
Tama-tama po yan dahil marami po tayong mga kababayan lumalapit dito po sa Operation Tulong. May mga breast cancer. Sa katunayan, mamaya po, isa po sa ating sikapin na matulungan, isa pong breast cancer patient stage 3. So mula po yan dyan sa Naik, Cavite. Ayan, maya-maya po yan. Dahil meron po tayong isang breast surgical oncologist na makakakausap mula po sa Makati Medical Center. Kapag meron din kayong tanong, sikapin nating masagot yung inyong tanong, ha? So tutok lang po kayo. Maya-maya po, saglit lang, ha? Bibigyang daan muna natin isang mahalagang report doon po sa bumagsak na private helicopter dyan po sa Pililla, Rizal. May follow-up po ang ating kasamang si RH52 Edniel Parosa sapagkat dalawa na daw po yung fatalities, ano? Dalawa na po yung nasawi dyan po sa pagbagsak na yan ng isang private helicopter. Alamin natin, update mula kay Edniel Parosa. Edniel? May dalawa na ang nasawi sa pagbagsak ng isang civilian helicopter ito sa Pililla, Rizal ngayong umaga. Kinampirma ni Mayor Jan Masinsin sa mga reporter na isa sa mga fatality ang namatay on site habang isa naman ang dead on arrival sa pagamutan. Isa rin sa dalawa ang napagalamang isang dayuhan pero hindi pa mapangalanan ng alkalde. Kapatid na nangyari itong insidente alas 7:27 na umaga sa Upper Parak, Barangay Tisaw. Hindi pa matukoy kung saan galing o saan patungo itong chopper dahil traumatized pa may itong mga survivor at hindi raw makausap, sabi ni Mayor. Pero tiniyak ni Masinsin, malayong insidente sa mga kabahayan. May 50 metro sa pinangyarihan ng crash site. Pakinggan natin. Yung isa dead on arrival sa hospital. So dalawa na yung fatality nung accident. Pero the other two are relatively stable naman. May isang foreign national na declared dead. I'm still checking kung siya yung dead on site. I don't wanna mix up the names kasi mahirap na Oo. Ang tinig ni Pililla Rizal Mayor Jan Masinsin batay doon sa mga inisyal na impormasyong hawak niya. 5 yung kabuang sakay ng nabanggit na helicopter kasama na itong lisensyadong piloto at 2 foreign national. Lahat itong 5 ito, tukoy na identities ng PNP pero hindi pa rin isinasa publiko sa ngayon. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nasabing helicopter crash. Edniel. Ako si Edniel Parosa. Edniel? Una sa Pilipinas. Edniel. Yes, ma'am. Oo, dun sa dalawang fatalities, isa doon ba ay yung piloto? Identified? So, hindi pa may ma-pinpoint doon sa dalawa kung kasama yung pilot. Although, kasama ron sa dalawa na nasawi, yung foreign mga national yun ay kasama rin sa yung 2 foreign national. Yung identities may, ang sigurado tayo, ay license yung pilot at hindi siya nag-aaral lang o hindi siya student pilot. Hindi student. Habang yung rest ng pagkakakilanlan ay hawak na ng authorities. Nag-iingat lang sila doon sa pag-release pa siya ngayon. Saan nga, ayos pa may yung, saan nga nag-take off, Edniel? Hindi pa rin may masabi yung at saan papunta? Sa mga natin doon sa development. Pero hindi rin masabi kung saan papunta. Hindi rin kasi makausap yung 5 o yung survivors doon sa 5 dahil 2 may ang mukhang mukhang hindi naman critically injured pero hindi pa rin mapigaba ng authorities doon sa insidente. Kausap ko lang kanina si PD, Provincial Director at maging yung pinaka-COP nitong Pililla at binabanggit nila may ongoing pa yung consolidation ng reports at nauuna itong si Mayor Masinsin doon sa paglalabas ng impormasyon sa media sa ngayon. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, May. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Antabayanan po natin ang follow-up report pagkakakilanlan ng 2 pong kumpirmadong fatalities diyan po sa bumagsak na helicopter diyan po sa may bahagi ng Pililla sa lalawigan ng Rizal. So antabayanan po natin kung sino isa daw doon sa nasawi ay isa po doon sa foreign national na sakay po ng helicopter. Mga kaibigan, oras natin, 24 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga.
So sa bahaging ito ng ating programa mga kaibigan, dako na muna tayo sa ating pong panauhin ngayong umagang ito at sa makasama po natin siya sapagkat sabi ko nga dito po sa DZRH Operation Tulong sa ating public service program ay marami pong lumalapit na meron pong breast cancer po. Merong stage 2, stage 3 and then of course stage 4 tapos end stage na tinatawag. So, meron po tayo mamaya ilalapit din. Actually, senior na po, senior citizen mula po sa Naik, Cavite ang lumalapit at humihingi po sa atin ng tulong at mamaya po standby lang kay Nanay Rose. Ayan. So, kausapin muna natin dahil sabi ko nga po tayo po ay Women's Month ngayon. Buwan po natin, mga kababaihan. Kaya ba pwede ba i-pamper naman yung mga sarili natin pagdating sa health, di ba? Kasi kung Women's Month ngayon, every day ay napakahalaga. Me time naman para sa atin. Total ito ang ating buwan. So nakapaloob po dyan sa Women's Month ay yung breast cancer awareness. Pag-usapan po natin to, makinig po yung ating mga kababayan dahil alam ko ang dami nating mga listener and viewers na talagang interesado kapag meron po tayong mga specialista na nakakausap. So pag-usapan po natin bilang selebrasyon ng Women's Month, pag-usapan natin in particular breast cancer. Ang ating pong makakakwentuhan ngayon mula po sa Makati Medical Center, isa pong breast surgical oncologist, magkaibigan Dr. Emeline De Los Santos. Doc Emeline, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga sa iyo, Miss May. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Ay, welcome po sa DZRH Operation Tulong Doc Emily. Natutuwa kami dahil nandyan ang Makati Medical Center na aming pong mga nakakakwentuhan pag ang pag-usapan natin ay ang ating pong kalusugan. So ngayon po, unang-una, happy Women's Month sa atin, di ba? Tama, Doc? Yes, Happy Women's Month sa ating mga kababaihan. Oo, sabi ko nga, baka pwede naman me time naman tayo for the whole month, tayong mga girls, mga women. Opo, tama po yan. Hindi lang ngayong buwan, everyday po, no? Oo, special ngayon kasi sabi ko nga para sa atin to, Doc, 'di ba? Although kailangan naman talaga araw-araw alagaan yung ating kalusugan. Unang-una, Doc, sabi ko nga kanina, dami po lumalapit sa amin. Ito po ang problema ng mga kababaihan, breast cancer, lalong-lalo na napupunta na doon sa end stage. Merong mga diagnosis, end stage agad. So, pag-usapan muna natin, gaano na po ba kadami yung pong base kung meron kayong datos yung breast cancer sa mga kababaihan ngayon, parang isa ito sa tumataas ang bilang. Tama po ba? So actually po, ang datos natin dito sa Pilipinas sa breast cancer, isa sa 13 kababaihan po ang nagkakaroon po ng breast cancer sa buhay po niya dito sa Pilipinas. Pero wag po kayong mag-alala, Miss May, dahil hindi naman nakatulad noon na kapag sinabi pong may cancer, parang end of the world na po. Hindi na po ganun ngayon. Ang breast cancer po nagagamot na po. Para na lang po itong mga ibang sakit tulad ng mga high blood at diabetes. Okay, so napag-uusapan na natin yan, nagagamot na para po dun sa mga last minute na nalalaman na end stage na pala yung cancer nila sa kanilang breast. Ano po ba? Paano po ba nga nagsisimula sa atin sa mga kababaihan ng breast cancer? Naku, magandang tanong po yan, Miss May. So, kadalasan po, itong mga cancer po, nagsisimula po pag may nagbago po sa DNA ng katawan po natin, sa cells po, pag may nagbago sa cells po ng suso po ninyo, doon po magsisimula na abnormal siya, tapos hindi makontrol po yung pagdami at paglaki nito. So, dyan po nagsisimula po ang breast cancer. So, syempre, kapag hindi naagapan, syempre po, pwede po itong kumalat sa ibang parte ng katawan. So, ibig sabihin, pagka sinabing breast cancer, ano yung ductal carcinoma? Yun po ba yun? Yung ductal carcinoma po, ibig sabihin po, nandun po siya sa mismong, kumbaga pipe, duct
po nung mismong suso po. So pag sinabing ductal carcinoma, andun po siya sa loob muna, ductal carcinoma in situ. Doon muna siya sa loob ng milk ducts. O daluyan itong gatas sa loob ng suso. Then, kapag po naman tumapak po ito na pakalat po sa ibang parte po ng suso, doon na masasabing invasive ductal carcinoma. So ibig sabihin galing pa rin po doon sa ducts po at lumabas na po sa kalapit na tissue o sa ibang bahagi po ng katawan. Oho. So bago natin pag-usapan yung lala nung ganung pinag-usapan nating terminology na Doc Emeline, ano muna yung mga sintomas na dapat bantayan nating mga kababaihan? Kaya nga sabi ko nalulungkot po ako every now and then kapag may lumalapit sa amin tapos tinatanong namin, kailan mo nalaman na may breast cancer ka? Ito na lang po, end stage na. Di po ba? Sa totoo lang, Miss May, kahit wala pa pong nararamdaman ang kababaihan, pwede pong meron na pong breast cancer. Kaya po talaga natin ini-encourage ang ating mga kababaihan na magpa-screening po. Yes. Ibig sabihin, kahit wala po kayong nararamdaman, magpapatingin po kayo. Para dito po, especially kung higit po na 40 na po kayo. So, pero po, ano bang kadalasan, di ba? Dati sinasabi natin po, kapag talagang may napansin na po kayong bukol sa suso o sa kilikili, nagbago na yung hugis po o itsura ng suso nyo, meron na pong sugat, meron pong lumubog sa balat nyo o sa utong nyo, o meron pong parang dugo na lumalabas po dito sa nipple po ninyo, sa utong nyo, tapos namumula po o naninigas yung balat po ng suso, yan po, maaari po yan, meron na po kayong breast cancer. So ang gusto natin, bago pa kayo magkaroon ng mga sintomas na ito po, maagapan po natin. Kasi kadalasan pag may sintomas na po, medyo mas advanced na po ang ating stage o mas mataas na po ang stage. Yun, oo nga po. So para po dun sa mga, ang edad ba 40 or 50, kailan ba talaga nag-start ang dapat ay screening at gaano kadalas ang breast screening? So, pag tinatawag natin po, Miss May, na average risk ang mga babae po, ibig sabihin, wala ko kayong maraming kamag-anak na meron pong breast cancer, inire-recommenda ang taon-taon na pagmamammogram po, simula ang 40 po pataas. Kung meron naman po kayong kamag-anak na may mga breast cancer, kailangan mas maaga po. So, kailangan ninyo pag-usapan po iyon ng iyong doktor. May mga kinocompute po doon, then ma-advise kayo kung ilang taon po dapat kayo magsimula. So napakahalaga pala pag meron sa pamilya, kahit na yan po ay mga lola, mga lola, po. Napakahalaga pala. Mga tita. Mga tita. Ayun. So, meron tayong tinatawag, tayo mismo sa sarili natin, na breast self-examination, Doc Emeline. Tama po ba? Dapat ba ginagawa yun lagi-lagi na? Opo, so kadalasan, minsan yung mga babae sinasabi po nila, naku, hindi ako marunong po niyan, kinakapa-kapa ako naman, wala naman po ako nakakapa. Di mabuti po yun na wala po kayong nakakapa. Yun naman po yung gusto natin. So, ito po, kailangan po, kung hindi pa kayo marunong, pwede po kayo bumisita sa inyong doktor para maturuan po kayo kung paano po ito ginagawa ng tama po. Ang importante, yung buong suso po ma-examine. Pwede pong paikot o pwede pong pataas at baba, basta ma-examine yung buong suso. Ito po, kadalasan po ginagawa ito habang naliligo o kaya kunyari nakahiga na po kayo. Itaas nyo lang po yung isang kamay nyo at examinin po nyo ng kabilang kamay yung iyong suso. Ito po, kadalasan po, rine-recommenda po ito 7 hanggang 10 araw mula sa unang araw ng pagregla. So kung March 1 po ang simula ng regla po ninyo, mga March 7 to 10 po kayo mag-examine po ng iyong suso. Pero hindi po nito pinapalitan ang mammogram pero nakakatulong ito sa mas maaga pong pagtuklas. Ayun, so tama po yun. Napakahalaga palang gawin yun, But anyway, balikan ko lang, mabilis lang po, yung ductal carcinoma in situ, tama po ba? At invasive. So, pagka meron na po nun, may chance ba ng paggaling yun?
Of course, Miss May, actually po, no, halos 95 to 100% na po ang tsansa po ninyong paggaling po ngayon. Pag sinabi pong ductal carcinoma in situ po, ito po ay stage 0 na breast cancer. Ito po halos 99% po na gagaling po talaga kayo. Kailangan lang maagapan, hindi nyo patagalin, patanggalin po agad, no, ng operasyon po ito. Kung meron naman kayong invasive breast cancer naman po, ito naman po, napapagaling po ito, no? At depende po syempre sa stage po, no? Pero most of the time kapag maaga natuklasan po, no, talaga 9 out of 10 women, kahit 15 taon, 20 years po, no, buhay pa din at kakalive kayo ng normal life po. So, importante talagang matuklasan na maaga. Yung ngayon, yung gamutan ng breast cancer, hindi na po katulad noon na basta operahan lang po, no? Ngayon po, marami na po tayong alam po tungkol sa breast cancer na makakatulong po sa paggaling ninyo. Hindi lamang operasyon, yung iba, kailangan po ng chemo, yung iba, kailangan ng radiation, yung iba, kailangan ng hormonal, yung iniinom, no? At targeted. So, marami na po talaga. So, kailangan po talaga masuri po ng maayos po ang inyong breast cancer at mapayuhan po kayo at magabayan ng tamang gamutan po na talagang angkop para po sa inyo. Isa na lang, Doc. Alam ko napaka-busy po ninyo, no? Bilang pagtatapos, ngayong Women's Month po, ano inyong mensahe sa mga katulad nating kababaihan para pahalagahan pa rin natin yung ating kalusugan? Pahalagahan ninyo ang inyong sarili, alagaan ang inyong sarili at advocate for yourself din po. Ayun. Maraming salamat, Doc Emeline. Thank you so much sa oras po. At thank you so much, Ms. May, for having me. Makapag-refer kami sa inyo, Doc Emeline, ha? So kayo po ay nasa Makati Medical Center. Ano po? Yes. Maraming salamat, Miss May. Maraming salamat sa ating mga viewers. Thank you so much. Maraming salamat. Mga kaibigan, Dr. Emeline De Los Santos, isang breast surgical oncologist po mula sa Makati Medical Center. Mamaya, pupuntahan natin ang ating pasyente. Sandali po lamang. Oras natin, 36 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Puntahan muna natin ang Malacanang. May press briefing po ang Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin, mula kay RH14, Let Narciso. Let. Humaharap na sa isang press briefing si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kasama ang ilang miyembro ng gabinete katatapos lang daw ng kanilang meeting. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, doon sila muna, at pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now,
safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is yung contact, may telepono pa. So they can actually call their own their relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. So, in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. The embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice. Yun ang magiging pinakamahalagang impormasyon dito, ay kung anong sabihin ng ating ng mga local authorities. Kaya mabuti naman dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa kung saan nandoon ng may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang may pinakamagandang impormasyon na makapagsabi sa atin, safe na ilabas ninyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan ang ating mga kababayan para sila ay malagay muna sa safe place at eventually maiuwi dito sa Pilipinas. So these are the plans that we have to in place. Maglalagay na sana tayo ng mga quick response team doon sa mga crossing area. Pero kagaya ng nasabi ko, yung mga crossing area, kung maalala ninyo, halimbawa, remember when the Hamas attack was done in Gaza, dinaan natin sila sa Rafah crossing, nagpunta sila sa Egypt. Ngayon, ang karamihan ng mga Pilipino in Israel are in Tel Aviv. Malayo na yun sa Rafah crossing. So we have to find other ways. So sa ngayon, we are depending on the advice that will be given to us by the local authorities in the place where our nationals, where our people are. And that is what we are hoping we will be able to determine, to assess when it is safe for us to. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. We are already collecting those assets para pagbigyan tayo ng kahit counting window, sabihin, meron kayong 3 oras, ready na tayo para mailabas na kagad sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing, yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi. Oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, nilalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na ngayon. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But as I said, the situation is changing by the minute, by the hour.
Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice. Huwag kayong munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito, medyo safe na dito, etc. So, lahat ng ating kayang kausapin para magbigay ng impormasyon sa atin, para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa. The other aspect that we met about today was about the economic impact that this will have on us. As you can imagine, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. It went all the way up to 82 pesos. $82 initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that is expected. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product, oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we had to look at, and we have sufficient supply. Let me look at the precise numbers. For our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi nalabas, hindi pa nila ina-export. So that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. However, beyond that, of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on oil products, sa crudo, sa gasolina, sa LPG, at naramdaman na kagad, and that's again expected. So we have put together some scenarios. We cannot know. We have heard many estimates kung gaano katagal ito. Ang naririnig natin coming out of the United States is 4 to 5 weeks. Hopefully, it will be less. And hopefully, before the 4 to 5 weeks, the level of intensity of the fighting will come down. In other words, the commerce will proceed in a more or less normal way, number one. And secondly, that the oil production will start to normalize. And hopefully, of course, this is our hope, sooner rather than later, that this will happen. However, in the scenario that Dubai crude
it comes between between $80 and $90 per barrel. And this lasts for 2 months. We have identified, and assuming that Iran exports continue, although I don't think that that is a fair assumption anymore, because that's going to be the first place that people will the attacks will occur. So the response of the government, some of the interventions that we are thinking about, is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri-sector. The agri-sector comes into play because fertilizer is a petroleum derivative that comes from the oil, and for fisher folk. As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. We will use the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide so that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see. It is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. And there has been a coordination between the Department of Energy and the oil companies that whatever price increases they are going to institute, that they be done in a staggered manner. Wag bigla, para hindi naman biglang tataas ang presyo ng petroleum products ng langis. Ito ay yung mga produkto na ginagamit ng taong bayan ay dahan-dahan lang paaakyatin, and that will hopefully become a little bit less less of a problem to the working public. The other area that we looked into are what will be the effect on the remittances, because this is something that will affect the families of those that are remitting funds from our workers in this part of the world. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyan galing. Yan ang pinakamalaking working group natin na nandun. Hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. It's a bit of a mixed bag in the sense that the remittances, again, it's very, very hard to make an estimate. Right now, most of these places, I would estimate, Sec Hans, would you estimate how many of the workers that are in the Gulf countries are presently working normally? Just a rough estimate. I would say
substantial number, maybe around 80-85%, Mr. President. That's what I'm getting. More or less 80 to 85%. Sinasabi nila, ang report nila sa amin, nagtatrabaho pa rin sila, na pumapasok pa rin sila. Kung hindi sila makapasok, meron silang mga work from home. So yun ang yun ang naging effect doon sa workforce natin sa iba't ibang lugar. The other effect of the other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. So we will just have to watch that very, very closely and to see what the effects are. That's why tawag ko mixed bag. Halo-halo talaga. May aakyat, may bababa. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, di bababa. We don't know where that balance is going to end as of now. So we are watching it very closely. And for those who are interested, there is some sensitivity analysis that we have done what the effect is per $1 of per barrel cost will be, and what the effects will be on inflation, what the effects with the debt is here. Sec Arce has provided us with some numbers, but these are very rough estimates on how it will affect the economy. So right now, again, the problem that we have is that it is a very fluid situation. Now it's a very volatile situation. The information that we are receiving is limited, as you can imagine, as it is a war zone right now. And so we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines, and what are the interventions that the government can take up, which I have laid out for you in a general sense. So we will have more I think each of the departments will, as we find out more, which of the departments are going to all the departments will be able to give you a more detailed analysis of what we have. But again, please understand that itong mga numero na sinasabi natin ay hindi pa tayo nakakatiyak dahil hindi natin nalalaman kung gaano katagal pa na mangyayari ito, gaano katagal pa bago babalik, gaano katagal pa yung presyo ng langis ay wala tayong control, as you well know. Paano ang galaw niyan, saan pupunta yan, ay kasama na rin dyan kung anong level ng dolyar. Yung peso naman di gumagalaw as of now, pero ang dolyar ang tinitignan din natin because they are all our remittances are being sent to the Philippines in dollars. Okay, so that's the general gist of it. I will take a few questions and then I will leave it to the department secretaries to give you whatever more detailed information that they can. Again, please understand that we cannot give you detailed information, very detailed information, not because we do not want to, but because we do not have it. And we cannot, hindi natin ayaw namin manghula o mag-speculate tapos mag-react ng mga tao, may gagawin na sasabihin, it is worse than we thought, it is better than we thought. Mahirap magbigay ng mga speculative na especially the numbers. So siguro wag na muna natin pag-usapan yung mga numero at kung gaano katagal ito. But we have, again, we are planning. So meron tayong best case scenario, meron tayong worst case scenario. Nakaplano tayo paano natin tulungan ang ating mga kababayan na nasa abroad, lalo na sa mga Gulf countries. Paano sila maging ligtas, maging safe, paano sila mailabas kapag may pagkakataon na.
at kung ano yung epekto dito sa ekonomiya natin at kung alin ng mga sektor ang tatamaan at kung anong maaring gawin ng pamahalaan para tulungan sila na hindi masyadong maramdaman itong mga pagbabago sa presyo ng langis at sa pag-adjust ng presyo ng langis up or down. Hopefully, it will come down to back the normal levels that we had previous to this war. All right, so I'll take 3 questions before I'll... Thank you, Mr. President. We'll take 3 questions from the press corps related to the President's announcement. First question, Ivan? Rafi. Good morning, sir. Rafi Ayeng from the Daily Tribune. Sir, are you calling for a ceasefire, just like any other leaders in the globe? I will call for a ceasefire. Are you requesting for a ceasefire at least? It's not. We are not a party to any of this. Of course, we want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. So we have expressed support and for the countries that have come under attack, and we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible, and we are asking, of course, for their continued assistance for for the safety of our people. But let me do it now, if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Thank you, Mr. President. The next question from Ivan, GMA7. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman ng taong bayan. Thank you, Mr. President. The last question will come from Ann Soberano from Radio Bombo. Mr. President, good morning po. Mr. President, kung magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East, ano po ang contingency plan ng gobyerno sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market? Nabanggit nyo rin po kanina na magbibigay din po kayo ng subsidy sa fuel assistance sa mga sektor ng transport and agriculture. So sa harap po nito, Mr. President, posibleng sustained oil price shocks, paano po babalansehin ng inyong administrasyon ang energy security, price stabilization, at fiscal sustainability? Well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming na mga intervention kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. So
Yun na nga, yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya, na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector, at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but and that is, of course, that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We are already looking into adjusting, hopefully, the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. But even in the worst case scenario, I think that we will be able to provide at least some support to those critical sectors, and I hope that this is something that we will not have to do. We are still hoping and we are still praying that this doesn't last too long, and I hope and pray that our people will remain safe, and that we will be able to weather this very difficult storm that is become global in scope. Kaya't marami naman tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga interventions. The other thing that I missed is that we have given instruction and to all government offices to find ways to be more to save on energy. That applies, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Ito ay hindi pa, kagaya ng sabi ko, sapat naman ang supply natin. Ngunit ay baka sakali, ito ay kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan nga ang pagbayad dahil tataas nga ang presyo. At hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways, to find ways to save energy in every way. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. We will give further guidance in terms of that. We will give further guidance. We will make public service announcements to make suggestions to people kung ano yung pwede pa nilang gawin para mabawasan ang kanilang paggamit ng energy. So that is the situation as we have it right now. Thank you all for coming in on this for this very rapidly called press conference. Magandang umaga. Thank you very much, Mr. President. Malacanang Press Corps, thank you very much. That concludes our press conference this morning. Thank you. Okay, puntahan natin si RH14, Let Narciso. Let. May yan yung naging press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos. Muli inulit ng Presidente, prioridad ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Middle East. Ang sabi niya ay patuloy na kumikilos yung mga attaché, embassies. May mga pinaplano daw na ruta kung paano ilalabas para dun sa mga gustong magpa-repatriate. Ang problema nga sa ngayon ay sarado ang airspace, pero patuloy na minomonitor ang sitwasyon. At
ang sabi ni Presidente ay patuloy rin yung pakikipag-ugnayan dun sa mga host government. Ang payo niya dun sa ating mga kababayan doon ay sumunod sa mga alituntunin ng host government. At ayan, tinalakan niya rin yung posibleng epekto sa ekonomiya, lalo na dun sa presyo ng langis na inaasahan. Ang binabanggit, sapat naman yung supply sa ngayon. Aabot daw yan ng 50 to 60 days. Pero sa sandaling tumaas o umabot yung halaga ng crudo sa $80 ay ipatutupad na yung fuel subsidies para sa sektor ng transportasyon, sa mga sa agrikultura at sa mga mangingisda. So yan, may panawagan rin ng Presidente ayan sa taong bayan. Yes. Maghanap ng paraan para mabawasan yung paggamit ng energy sources. Maglalabas daw sila ng further guidance dyan, hindi lang sa government offices kundi mga suggestion ayan para sa ating mga kababayan para makatipid tayo sa dito sa paggamit ng langis. Okay? Napakahalaga nung panawagan na yun na ha. At nakikita naman nila yung planning stage ng government ay best and the worst scenario tinitignan talaga So para kasi ayun nga yung binabanggit kasi kapag presyo ng langis ang tumataas, alam naman natin na apektado yung maraming apektado pati dun sa mga iba pang mga pangangailangan. Ang sabi ni Presidente, sa ngayon matatagal pa naman na maramdaman talaga yung epekto sa iba't ibang produkto, kaya umaasa na sana naman ay hindi na dumating yon at matapos na ito pumupa na yung tensyon doon sa gitnang silangan. Oo, at yun ang panawagan niya para sa mga kinaukulang bansa pwede nang itigil na, 'di ba? Matigil na sa loob ng lalong madaling panahon. Oo, yun nga yung sabi ni Presidente, hindi siya mananawagan ng ceasefire kasi ang pwede lang gumawa nun ay yung mga involved pero ipinahayag ayan ng Pilipinas na umaasang matapos na at ayan umaapela doon sa mga involved. Okay, maraming salamat, Let. Thank you. Update mula sa Malacanang, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH14 Let Narciso. So yan ang press briefing ng Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng tensyon sa gitnang silangan. So inisa-isa niya lahat anong mga ginagawa ng gobyerno, mga gagawin pa at panawagan para sa lahat. Eto na yun. Dapat na tayong magtipid sa ating pong enerhiya. Anyway mga kaibigan, tayo po'y wala ng oras but anyway, meron po tayo sanang pasyente, 62 years old si Nanay Rose Abad Soriano. But anyway, Nanay Rose ay bibigyan ka namin ng tulong sapagkat si Nanay Rose nga po ay may breast cancer stage 3 at bukas pag-usapan natin yung kanya pong problema but in the meantime siguro Wina, bigay natin kay Nanay Rose yung donasyon mula po sa yung cash assistance mula sa ating donor Senator Lito Lapid na 2,000 pesos. Ayan, para makatugon dun sa kanyang pangangailangan lalo na po sa kanya pong na gamot na kailangan. And then of course yung mga pagpunta-punta sa ospital and another 3,000 pesos mula sa ating mga kuyang sa Lanabal Masonic Lodge. So, 5,000 pesos para kay Nanay Rose Abad Soriano, 62 years old, taga Naik, Cavite. Pansamantala po tayo magpapaalam sa pangalan ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, and of course, EP Wina Pearl Hesoro at kay Elena Sinto. At Delmoro RHTV, ako naman may binauhan para sa DZRH, una pa rin sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, nabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ang oras na yan ay